pare. Thank you, happy birthday. Happy birthday sa akin. Ano ba yan, Tonyo? Wala na nga makain yung mga bata. Nakukuha mo pa rin mag-inom? Pakailan ko. Ha? Happy ako ngayon, hindi mo nakikita? Happy ako ngayon. Sa pamilya mo nakikita mo? Wala makain yung mga anak mo. Pakailan ko. Ha? Yung bunganga mo, ha? Masyado yung bunganga mo, ha? Bata pa lamang si Alan ay magulo na ang pagsasama ng kanyang mga magulang. At yung tatay ko, kapag nalasing po siya, pinasaktan niya po yung aking nanay. Sa hirap din ng buhay, palagi po sila nag-aaway. Dahil lasenggo at hindi good provider sa pamilya ang kanyang ama, napilitan ang kanyang ina na mamasukan bilang domestic helper sa Kuwait. Bilang mama's boy at nag-iisang lalaki sa 5 magkakapatid, nag-iwan iyon ng malaking sugat sa puso ng batang si Alan. Tigas ng ulo mong bata ka! Ha? Sa kamay ng kanilang ama, dumanas ng bagsik at hagupit ng disiplina ang magkakapatid. Bilang tatay, dapat makita ko sa kanya yung support. Ito yung pinakita mo sa akin eh. So doon yung namuo yung galit sa puso ko. Nang malaman iyon ng ina ni Alan, nagdesisyon itong ilayo at ipaalaga sa ibang mga kamag-anak ang mga kapatid niyang babae. Siyempre, babae, sinasaktan din sila. Lumipat na rin sila ng ibang school. Naiwan mang mag-isa si Alan sa piling ng ama, naging mabuti pa rin siyang anak at nagsikap na mag-aral kapalit ng sakripisyo ng inang OFW. Actually, very responsible student ako. Naging honor student ako from elementary up to second year high school. Pero di nagtagal, bihira nang mapadalhan si Alan ng pera mula sa ina. Tuluyan na rin siyang napabayaang mag-isa sa bahay ng kanyang ama. He is absentee father. Umuwi sa bahay namin once a month, twice a month, minsan hindi. Para may makain, natuto siyang magbanat ng buto. Paano ako nakakasurvive? Mahirap. Magtatrabaho ko sa bukid. Titinda ng banana Q sa mga kapitbahay. I felt talaga na parang may kasama ba ako or what? Doon na nagsimula yung wala na akong ganang mag-aral dahil parang nakita ko yung family namin watak-watak. Alag! Sa pagdaan ng panahon, lalo pang lumaki ang galit sa puso ni Alan nang umabot na sa sukdulan ang pananakit ng kanyang ama. Alan! Alan! Father and son conversation, walang kabigyan nun. Saan ka galing na bata ka? Ha? Di ba sabi ko, hindi ka lalabas! Binibitin niya ako pati warik once na kapag may mga sinasabi siya sa akin na hindi ko nasusunod. Ano ba to? Trip niya lang na saktan ako or what? Pero hindi ko maintindihan eh na bakit niya ginagawa sa akin na kami lang naman magkasama. Hanggang kailan titiisin ni Alan ang pananakit ng kanyang ama at ang pangungulila sa pagmamahal ng isang ina. Mula nang magtrabaho abroad ang ina ni Alan, nagkawatak-watak na ang kanyang pamilya. Mag-isa siyang naiwan sa poder ng kanyang lasenggong ama na imbis na kalinga ay mabibigat na hampas ang ipinaranas. Sa sakit na nadama, nagsimulang makipagbarkada si Alan at tumuklas ng iba't ibang bisyo pagtungtong ng 3rd year high school. Bilong ako rito, nakita ko yung acceptance sa barkada. Masarap kasi pakiramdam kapag alam mo yun, nagkikwentuhan kayo na parang sige, damay tayo yan. Nalulong si Alan sa pag-inom ng alak, pati na sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bagay na nakapagbigay sa kanya ng tapang. Lan, lasing ka na siguro. Tama na yan. Hindi ako lasing. Tama na yan. Tama na sinabi yan! Ano ba? Sumusobra ka na! Ano? Sasaktan mo ako! Hindi mo na ako masasaktan! Subukan mo pa ako saktan! May masama akong magawa sa'yo! Namuo sa isipan ko na hihigitan ko yung tatay ko sa bisyo niya. Di nagtagal, humiwalay na siya sa kanyang ama para sumama sa mga kapatid. Hindi na siya muling napagbuhatan pa ng kamay. Sabi, kontento na ako mamuhay na wala siya.
Mas okay pa na hindi kami magkita dahil kapag nagkataon na nakainom siya, nakainom ako, tendency is baka mag-away kami. Sa kawalan ng taong masasandalan, lalo pang winasak ni Alan ang kanyang buhay sa mga bisyo. Hanggang sa tinangka niyang tapusin na ang buhay. Nilunod niya ang sarili sa alak sa loob ng 24 oras nang walang laman ang tiyan. Ngunit hindi ito tumalab. Nabigo yung plano ko na bakit gising pa ako ngayon? Gusto ko na sana tuloy-tuloy na yung hindi na ako nagising. So frustrated yung feeling ko. Sa kabila ng pagbubulakbol, nakatapos ng high school si Alan. Pagsapit ng kanyang 20th birthday, biglang sumulpot ang taong matagal na niyang binaon sa limot. Anong ginagawa mo dito? Anak, siya ka na, nakainom ako kasi. Gusto ko lang karoon ng lakas ng loob para hatiin ka ng happy birthday. Happy birthday? Kapal ng mukha mo ah! Alam ko, malaki kasalanan ko sa'yo. Habang hindi ko magawa para mapatawad mo ako na. Wala! Hindi na kita mapapatawad. Kumuha na ako ng patalim. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko lang ilabas yung galit ko sa kanya. Walis ka na lang! Hindi ko magawa. Alas! That time parang ako yung matapang na parang duwag na gawin yung isang bagay para sa isang magulang. Saan hahantong ang galit ni Alan sa kanyang ama? Ah! Alam ko, ay kasalanan ko sa'yo. Habang hindi ko magawa para mapatawad mo ako na. Wala! Wala! Hindi na kita mapapatawad. Kumuha na ako ng patalim. Gusto ko siyang patayin that time. Gusto ko lang ilabas yung galit ko sa kanya. Sa kabiguang makatagpo ng kalinga at pagmamahal mula sa isang ama, naging matigas na ang puso ni Alan. Mabigat yung laman ng puso ko because of anger towards him. That time, wala na akong ibang iniisip kundi okay na ako eh. Okay na ako na hindi kita makita. Tuluyang naging miserable ang buhay ni Alan. 2 beses siyang naging kick out sa kolehiyo at kalaunay tumigil na rin sa pag-aaral. Naging laman siya ng mga inuman at nalulung pa sa marijuana at shabu na tuluyang nakasira sa kanyang buhay. Sa kawalan ng pag-asa, tinangka niyang magpakamatay. Hanggang sa isang gabi, habang nasa impluwensya ng droga, nasangkot si Alan sa gulo matapos makipag-inuman kasama ang mga kaibigan. Natumba yung kaibigan ko eh. So yung tendency ko, parang nakita ko yung no parking sign. Yung sumuntok sa kanya, yun yung kinuha ko na pinaghahampas ko sa sumuntok sa kaibigan ko. Tapos yun yung pinaka hindi ko makalimutan na event na parang for me, between life and death. That time, may dala akong drugs eh. Pero sabi ko, papasalamat pa rin ako. Sabi ko, kung may pulis yun, kulong kami lahat. Magkagayon man, hindi pa rin nagtino si Alan. Kalaunan, nagtulak na rin siya ng bawal na gamot. Isang classmate ang matyagang nagbahagi sa kanya ng pag-ibig ni Jesus. Tol, sabihin ako sa'yo, ito, totoo to. Alam mo ba, mahal ka ni Lord. Hindi ko maintindihan na sinasabi nila na mahal ka ng Diyos. Sabi ko, ultimo tatay ko nga dito, hindi ako mahal eh. What more yung Diyos na sinasabi mo na hindi ko nakikita. So, ibahin na lang natin yung usapan para hindi tayo mag-away. Ganon yung sinasabi ko sa kanila. Sa kasalanan at galit na bumihag kay Alan, muli niyang tinangka na wakasan ang sariling buhay. Hindi ko na nakita na dating ako na masipag mag-aral. Dumating sa point na parang hopeless na talaga ako. Ano ang kahihinatnan ng pagtatangkang tapusin ang kanyang miserableng buhay? Sa kabila ng pagkakasangkot sa away na muntikang ikapahamak ni Alan, hindi pa rin siya nagdesisyong magbagong buhay.
Patuloy siyang nagpaalipin sa droga at nilamon ng lungkot na naging dahilan upang siya'y magpatiwakal. Hindi ko na nakita na dating ako na masipag mag-aral. Dumating sa point na parang hopeless na talaga ako. Gayunpaman, hindi naging maiksi ang kamay ng Panginoon para siya'y iahon. Isang gabi na parang lasing na lasing ako. High ako sa drugs. Alam na ng auntie ko na sa Manila na yun na yung ginagawa ko sa buhay ko. Sabi niya, anong ginagawa mo sa buhay mo? Kumaga yung ano mo yung ngayon, parang walang patutunguhan ng maganda yan. Tapos nung time na yon, nag-pray siya. That time, hindi ko naintindihan lahat na sinasabi niya. That time, nakatulog ako ng around 12, midnight. And that was the very first time na nagising ako na walang hangover, hindi masakit ulo ko. Parang nagkaroon ako ng peace. Sinalins ko ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung totoo ka, gusto kong pagod na ako. Gusto ko makalabas sa ganitong klaseng buhay. Mula sa bayan ng Iloilo, lumuwas si Alan patungong Maynila upang magbakasyon sa bahay ng kanyang tiyahin at mga pinsan. Paminsan-minsan sinasabi sa akin ng mga pinsan ko, puntahan mo, bisitahin mo naman tatay mo. Ganun, kapalaging lasing. So, ako ay refuse talaga na makita siya that time dahil yun niya galit na galit ako sa kanya Doon nag-umpisang yayain si Alan sa isang Kristiyanong simbahan. It's a kind of sweet sound sa tenga ko na nagmi-minister sa akin yung mga kanta. Dumating sa message na nakaupo na kami, message. Lahat ng preaching ng pastor, parang ako yung kinakausap niya, very personal way. That time sa message niya, sabi niya, alam mo walang aksidente sa'yo. Sa buhay natin walang aksidente. Nandito ka dahil may plano ang Diyos para sa iyo. Kung ano man ang naranasan mo noon, pinahintulutan ng Panginoon para palakasin ka ngayon. Mula noon, nagtuloy-tuloy si Alan sa pagdalo sa Kristiyanong simbahan at nasabik na magbasa ng Biblia. Binitiwan na rin niya ang mga bisyo. Doon ko na-encounter yung John 10:10, the thief may come, steal, to kill, and destroy. But sabi ni Jesus Christ, I came to give you life. Sa paglakad niya sa tuwid na landas, unti-unti niya ring natutunang patawarin ang Ama. Pero kung kailan maayos na ang kanyang puso, saka naman ito dudurugin muli ng isang pangyayari. Tumawag ate ko. Sabi niya si tatay na hospital. So I decided na umuwi. So sabi ko in my mind, na hospital lang pala hindi malala, parang gano'n. Sabi ko, Lord, ito na yung pagkakataon siguro na makapag-usap kami, alam mo yun, na desire ng isang anak na maayos. Pero nung kinabukasan na yun, June 15, pag sagot ko ng telepono, yung naintindihan ko lang, patay na si tatay. Talagang tumigil yung mundo. Sa totoo, maging honest ako. Nagkaroon ako ng tampo sa Panginoon. Lord, bakit? Ano ang magiging epekto kay Alan ng pagyao ng kanyang ama? Nag-umpisa ang bagong buhay ni Alan mula nang makilala niya ang Panginoon. Pero sinalubong agad siya ng masakit na pangyayari sa buhay nang pumanaw ang kanyang ama. Nagkaroon ako ng tampo sa Panginoon. Sabi ko kung kailan ready ako to forgive, to ask forgiveness. O kahit sabihin mo lang tayo, mahal na mahal kita. Wala ng pagkakataon Lord, kasama ba to sa plano mo? Lord, bakit? Sa kabila ng pagluluksa, pinilit niyang bumangon para ipagpatuloy ang pag-aaral ng kolehiyo sa Maynila. Ngunit dahil sa binitbit na tampo sa Panginoon, bumalik sa bisyo si Alan. Magkagayunman, isang pastor ang ginamit ng Diyos para akayin si Alan pabalik sa tamang landas. Sa tulong ng mga Bible study, mas naunawaan ni Alan ang malawak na pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Lahat ng bagay, hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon.
na may plano ang Panginoon. So yun yung naging panghawakan ko na promise ng Panginoon. Ayaw ko makita na sasaktan ng Diyos dahil sa ginagawa ko. Nagbukas ang bagong yugto sa buhay ni Alan. Naging bahagi siya ng isang community church kung saan siya tinawag na maglingkod sa Diyos bilang worship leader. Taong 2005, nakagraduate si Alan sa kursong Computer Science. Nagkaroon siya ng pagkakataong makipagkita sa kanyang inang nooy nasa Singapore at maibahagi sa kanya ang mensahe ng kaligtasang mula sa Diyos. I have a privilege to ask forgiveness, to reconcile my broken relationship with her. Lahat na kawalang hiyaan ko, humingi ako ng patawad sa nanay. Natutunan ko sa past ko is, kung mayroong pagkakataon na masabi nyo sa magulang nyo ngayon na mahal nyo sila, don't take it for granted yung mga oras na kasama nyo sila habang malakas sila. Di nagtagal, nabiyayaan na rin si Alan ng sariling pamilya. Magkakasama silang naglilingkod sa Diyos ngayon sa discipleship ministry. Yes, I grown up from dysfunctional family. Walang model kind of parents. Pero sabi ko, Lord, you are the father of the fatherless. So you are my father. Ikaw yung magiging model ko. Please teach me on how to disciple my children. It's of course only by the grace of God. Yung buhay na meron ako, ito yung buhay na kay Kristo na. So in short, in summary, it is no longer I who live, but Christ lives in me.